Parang ngayon lang ako nakakita ng ganitong kataas na gate. Open the door! Hindi, magic. May tao sa kabila. Wow! Open the door. Wow! Ay! Ano to, sinihan? Movie house ba ito? Kala ko bahay. Parang feeling ko tuloy nasa Europa ako. Lahat ng bahay ko may elevator. Ang tamad natin. Ang Ang laki ng bahay mo. para lang ma-experience natin yung elevator ni Joe. Kinuha na po ni Joel ang kalahati ng laman ng karagatan. Napaka-colorful. Oo. Correct. Ano bang isda to? Angelfish. Angelfish ba yan? May black niyan, may white niyan. Akala ko tanigi to. Yung yaman mo, ito ba ay talagang katas ng iyong negosyong pabango? Yes. Sa buhay mo, gaano kalaking pera yung inilabas mo at saka para saan yung pera na nilabas mo? Huli, bumili ako ng bahay sa Japan worth $4 million. Yan. And now we'll go to the living area. Halika, punta tayo dito sa swimming pool. Milyonaryo ka ba? Bilyonaryo? Millionaire. Eh, di ba, panahon ngayon na parang sabi, kailangan hindi tayo nagpapakita ng mga karangyaan, kayamanan. Kung sabihin ko man to, ay ginawa ko to sa malinis na paraan. Pinaghirapan namin ito. Proud ka na hindi to mga, alam mo na, yung nangyayari sa gobyerno natin at sa dito sa atin yung ganun. But dito, malinis talaga. Sa buong buhay mo ng pagninegosyo, meron na bang lumabas na pera sa'yo na parang nawala, na scam, Oo. naloko, o paano? Diyos ko, 3 beses na yata ako na-scam. 40 million. Punta naman tayo sa iyong love life. Nako, kumusta ba ang iyong love life ngayon? May karelasyon ka ba? Artista ba ito? Ano mensahe mo sa kanila? Alam naman nilang sila yon. Thank you so much for that moment sa nangyari sa atin before. Siyempre, na-enjoy ko naman yon. And I hope na-enjoy mo rin. Tingin mo naman, minahal ka nitong dalawang to, hindi naman habol yung yaman mo. Si Joel po ay merong 8 anak. Ito ay surrogacy and... In vitro fertilization. No? What's in your mouth? Yung youngest ko, meron siyang autism spectrum. He's different, pero buti sa kanyang therapy na ginagawa, malaki naman yung improvements na nangyari. Oy, teka muna, yung mga anak mo ba nagtatagalog? Yung panganay, Eh baka kaya mga nagtatagal. Russian salita, ha? Hello, Harry! Ah. Kumusta ka? Sabi ko na dito, hindi marunong magtagalog. Yan. Mahirapan tayo dito, hindi nagtatagalog. Bono, hirap na ako sa how are you, ha? How are you guys? Oh, yeah. Yay! Kita mo na, That's silipet good. ng konti dila, di ba? Kasi mga Russian blood to eh. Ang bansag sa kanya ay Lord of Scents dahil sa kanyang matagumpay na perfume business. Pero ang mahalimuyak niyang buhay, mas lalo pa raw pinabango sa pagdating ng kanyang 8 anak na pawang mga produkto ng surrogacy. Sa pagdiriwang ng Father's Day, ngayong Hunyo, tara at pasukin natin ang bahay at buhay ni Joel Cruz. Para papasok ko sa palasyo. Parang ngayon lang ako nakakita ng ganitong kataas na gate. Open the door! Hindi, magic. May tao sa kabila. Wow! Open the door. Wow! Ay! Ano to, sinihan? Movie house ba ito? Kala ko bahay. Alamin nga natin kay Joel, ano yan? Sinihan ba to? Mas malaki pa sa sinihan yan eh. Hi! Hi! Welcome Hi. sa bahay namin. Thank you. Ang ganda ng bahay. Thank you. It's good to see you again. Alam mo, ang bahay ni Joel, parang feeling ko, nasa Europe tayo. Thank you. Kasi Chateau de Milagros ang tawag ko diba? sa kanya. Unang-una yung pangalan, Oo. tapos pero sa loob din para ka nasa loob ng isang Oo. European house. Thank you. Eto muna, kwento mo nga okay. to. Family Ito picture ba to? Saan ka? Ito ako, pang-anim ako. Oo. 1, 2, 3, 4. Ikaw, you're the 5, 6. youngest. Actually, 7. She was pregnant. Okay. 70 or 1969. Sino ang eldest siya? Ito ang eldest. Siya, si Oo, ate. So, I have... Tapos yung lalaki. Tapos yung lalaki, tapos babae. Tapos ako.
Lahat sila may family na. Mm-mm. Ay, ito, sino Ay, to? nag-golden ang nanay ko sa katatay ko. Okay. Golden wedding anniversary nila. Oo. Buti nga nakaabot pa ang tatay ng golden. Kasi after a few years, he passed away na rin. Oh, ayan. O, kita nyo naman dito. Parang simbahan to, ha? Di ba, Oy, ginagawa ko minsan dyan, hindi tubig, talagang pabango. Ah, talaga? Parang mabangong bumbahan. Ito puno pabango? Oo. Lalagyan ko ng pabango yan. Alam mo kung pupunta ako dito, may pabango? Sasahod ako dito, dadala ko tabo. Maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa amin sa iyong napakagandang bahay. Salamat. Kumusta ka na? Mabuti. Ini-enjoy ko yung mga anak ko ngayon kasi summer vacation nila. Yung yaman mo, ito ba ay talagang katas ng iyong negosyong pabango? Yes, masasabi kong katas to ng aficionado talaga. We've been in the business for the past 25 years at siya talaga ang aming bread and butter. Meron ako ibang business pero lahat ng galing talaga sa aficionado. So, paano? Milyonaryo ka ba? Bilyonaryo? Millionaire. May mga nagsasabi, imposible daw na pabango lang ang pagmumula ng ganitong yaman mo. Anong reaction mo dyan? Sabi ko nga, galing sa aficionado, ano sa pabango ito, dahil napakaganda talaga ng quality ng pabango namin, mura, affordable. Ngayon, ang ibang business ko, meron akong 6 na buildings sa California. I bought that property, okay? What? Okay, that's the fourth property that we have in America. This is the property. Mga 21, 23 tenants yun. Malaki. May parking At lot. saka Amerika yan, Ang dollar earner na yan. Oo. So, ang mga tenants namin, bangko, dental clinics, restaurants, mobile na telephone companies, ganon. Kaya, maganda naman. Kaya naman pala talagang hindi nakapagtataka na si Joel ay milyonaryo. Pero may mga illegal ba sa mga negosyo mo? Naku, yun ang pinaka-delikado, yung illegal. Lumaki kami sa nanay ko na yun ang bilin na bilin na sa amin. Na ang tatay ko kasi meron siyang tracking business, so negosyo rin. Nanay ko naman, party chairs and tables for rent. So lumaki kami na simpleng hanap buhay kami. Kaya nakikinig kami sa kanila, sa mga payo nila. Yun ang pinaka-bawal na bawal, yung illegal na negosyo sa amin. Paano ba ikaw napasok sa negosyo ng perfumery? Oh. 1999, yung kaibigan ng father ko, kinausap ako, sabi niya, nag-work kasi siya sa Henkel Company. Ito yung mga gumagawa ng mga raw materials ng pabango from Germany. Sabi niya, tulungan kita, magtayo tayo ng perfume, basta sa akin ka lang kukuha ng pabango ha. Kasi nung time na yun, timing kasi 1997, 98, Asian crisis, nagsara yung garment business ko noon. Kaya nung sinabi niya sa akin, basta pangako mo sa akin ka lang kukuha ng mga perfumery supply. Ay ko, oo, sige. So sabi ko, mura lang daw mapapresyo yung pabango. Sabi ko, paano mura mapapresyo? Eh, ang mahal-mahal ng pabango. Sabi niya, dito lang natin gagawin kasi mga Filipino naman na maggagawa, titimpla. Bote natin galing sa China, yung gano'n. So tinuruan niya ako. Ay ko, okay, sige. So ayun, nag-start lang ako ng isang tindahan lang sa Evergotesco Grand Central, Caloocan. Nag-rent lang ako ng isang cart lang, no? 1,000 pesos per day, ang rental, 30,000 per month. Tama-tama naman kasi yung mga bumababa ng LRT, mga alas 5 ng hapon, galing Makati. Pawisan na. Saka ang dami nila sabay-sabay sa harap ko. Kausap ko siguro mga 30, 40 tao doon. Bumibili. Affordable, pero mabango. Eh, sabi nung iba, meron daw mga taguri na pabango ng mahihirap yan. Ano naman ang masasabi mo dyan? Mahirap to the point kasi napakamura lang niya. Affordable talaga. Pero sabi ko nga, quality is very, very important. Yun. Ano? Kasi masa eh. Oo. Alam mo, di ba, nasa Pilipinas ka, third world country, napakaraming tatangkilik ng masa sa'yo dito. Payayamanin ka ng masa na yan. Sinasabi ng iba, nalulugi na raw. Ang business mo. Hindi Kung malulugi naman, Diyos ko, meron akong, di ba, 500 stores sa Pilipinas. Sasagutin ko lang ba't naman malulugi ang aficionado. 20 countries sinusuplihan namin. Kung nasa ng Filipino stores abroad, nandoon. Pang-international pala eh. Pang-international. Okay, ito po. Nasa likod ko po. Wala po tayo sa movie house. Nasa bahay pa rin po tayo ni Joel. Ayan, nasa likod ko yung napakalaking screen, LED screen, ayan. So, bakit mo naisipan itong ganun, Joel? Kasi bili ako entertain ng mga bisita, sa family, sa mga kaibigan ko, saka ang anak ko rin.
Mga anak ko lagi nanonood ng movies while swimming. Para ka naman talaga nasa movie house dito, di ba? At nasa outdoor siya, pero pwede dito panoorin. Pwede din doon sa labas habang Correct. nagsuswimming. Tama. Galing-galing na idea. Paggawa tayo ng ganyan, ano ba ito? Tumaas tayo? Pataas sa third. Ang tamad natin. Lahat ng bahay ko may elevator. Mhm. Oo, in-anticipate ko na in case magkaroon ng wheelchair nanay ko before. Ay, Meron ng talaga? elevator, oo. Wow, you're so fast. You're here na, ha? You're here na. Yeah. Doon tayo kanina. Ikaw We'll to, go. Joel? Oo. Oh, kailan to kuha? Oo, siguro mga 8 years ago. Ito na yung room ni Joel. So, tingnan natin. Kinuha na po ni Joel ang kalahati ng laman ng karagatan. Kasi bata pala ako, nag-aalaga na ako. May yellow, may blue. Napaka-colorful, oo. Correct. Ano bang isda to? Angelfish. Angelfish ba yan? May black niyan, may white niyan. Akala ko tanigi to. Ito yung room ni Joel. O, tingnan nyo naman. O, may Oo, treadmill. nagte-treadmill ako. Oo, tapos, ang laki ng bed. Let's look at the closet. Ay, sorry. Sorry, Wow. my brain. Anong collection mo dito? Collection ko? Siguro ano? What's your collection? Louis Vuitton. Ng mga LV. bags. LV, na Bag. pang travel bags. And the shoes? Oo, mga shoes. Tatas ng takong? Oo nga, parang Bakit? tumasak ko ng konti. Eh, di ba, panahon ngayon na parang sabi, kailangan na tayo hindi tayo nagpapakita ng mga karangyaan, kayamanan. Ano masasabi mo doon, Joel? Ang mga tao naman, nakikita naman nila kung ano talaga ang buhay mo eh. Kung ano talaga ang kayamanan mo eh, nakikita naman nila. Yung, ikaw nga, nakwento mo, nakita mo yung bahay ko sa Tagaytay, yung ganon. So, hindi ko na kailangan sabihin yung ganung bagay. Nakikita naman nila. Kung ako naman, kung sabihin ko man to, ay ginawa ko to sa malinis na paraan. No, pinaghirapan namin ito. Proud ka na hindi to mga, alam mo na, yung nangyayari sa gobyerno natin at sa dito sa atin yung ganun. But dito, malinis talaga. Sa buhay mo, gaano kalaking pera yung inilabas mo at saka para saan yung pera na nilabas mo? Huli, ito, bumili ako ng bahay sa Japan worth $4 million. Yan. And now we'll go to the living area. Halika, punta tayo dito sa swimming pool. Recent lang to. Recent lang to, December lang. Wow. Christmas gift. I love Japan. Napakaganda ng first world country ng Japan. Pakalinis, walang basura, organized. Ibang-iba sa Pilipinas. No, sorry. Ang mga anak ko gusto ko din makita nila talaga kung ano yung first world country. Para sana ma-inspire din sila na ganito ang buhay talaga dapat. May plano ka ba tumira doon? Or Every time- magnegosyo din siguro. Malapit kasi. Ang sarap pa ng pagkain. correct. Ganda ng weather. Gusto ko yung buhay doon, yung kultura doon. Sa buong buhay mo ng pagninegosyo, meron na bang lumabas na pera sa'yo na parang nawala, na scam, Oo. naloko, paano? Diyos ko, 3 beses na yata ako na-scam. Una, akala mo totoong kaibigan. Papakitahan ka ng maganda. Pero later on, sasabihin niya, meron daw siyang ini-invest na pera doon sa ibang country, sa country niya, sa Brunei. Hanggang ako naman nagtiwala na sige, yun pala, hindi pala siya investment. Hindi pala siya Nagsusugal siya. At masakit High roller yun siya dahil na talaga nagsusugal. Doon niya naubos yung pera. At hindi lang ako na biktima. Even ibang celebrities na biktima niya. Magkano nakuha 40 sa'yo? million plus. Sa'yo? Oo. Sa'yo? Sa akin, 40 million pesos. 40 million? Oo. Yun. Oh Ganon. my. Itong taong to, friend mo talaga, hindi to Napakilala acquaintance. lang siya eh. Napakilala lang siya. Kilala ba to? Sa industry? Nakilala siya dahil naglabasan lahat yung ibang celebrities eh. Nanaloko niya? Nanaloko niya eh. Ipa nga ang sinasabi niya, itong si ganito, no, karoon to ng bahay dahil sa akin, yung gano'n. Oo, kaya akala ko totoo. Kasi Maboka. meron nga, magaling. Babae to? Babae. Sobrang galing magboka. Ano ba Yung to? ganun. Visible ba to ngayon? Pwede ba alam natin ko. pangalanan yan? Wag na. may ano kaming case kasi. Si Joel po ay merong 8 anak. Ito ay surrogacy and In vitro fertilization, no? fertilization. Gusto mo makita yung mga bata or mamaya na? Oy, teka muna, yung mga anak mo ba nagtatagalog? Yung pangalan. Eh baka tayo mga nagtatagal. Russian, ano salita, ha? English. Ay, hindi, natatakot ako baka mag-Russian to mga to. Oh, here. This is Harry. Hi, Harry. Hi, Harry. This How old is Tita Harry? Susan. How old is Harry? 10. 10. Hello, Harry. Ah. Kumusta ka?
Sabi ko na dito, hindi marunong magtagalog. Princess, eldest naman. Hi, Princess. She's the eldest. Oo, this She's Tita 13? Susan. She's 13. 13. Oh, hi, Princess. Oo. This Tita Ang Susan. laking babae. O, parang mami niya. Oh, 13 lang, hi, pero hi, matangkad. Princess. Oo. You're so pretty. Mag-showbiz to mga to, papayagan mo. Pang-showbiz to Pag may mga to. talent, why not? Oo. Meron dalawa yata dito eh. Come, Halika. join us. Dito. Dito si Mahirapan tayo dito. Hindi Tagalog. Zaid and Bueno, hirap na ako sa how are you, ha? Hi, guys. come here. Eto Halika. na. Oy, Ito yung eto na yung dalawang kambal. bunso. Hi to Tita Susan. Hi, Tita. Ito yung Tita youngest. Susan, we can hear. Try this. Wait. Try mo. Try mo. Try mo. Tumatakbo ba to? How old is 7. Pero siya ba yung 7? 7 din to kasi anong nangyari. Bakit parang magkaiba? Ganito, di ba 6, yung ika-6, nung nagkikinikerry siya ng surrogate mother, nalaglag yung isang ka-twin niya. So, ginawa, since meron pa kaming fertilized embryo doon, kumuha pa ng isang surrogate mother. Kaya dalawang surrogate mother siya nagbubuntis that time. Oo. Pero may difference sila 5 months. 5 months lang. 5 months. Oo. June to, mag-birthday itong ngayon June. Ito, November. Hello. Oh, here. Ay, may tatlo rito. Oh, ito na. Come here para... Ito yung dalawang This Tita boys pa. Susan. Oo. 1,000 Para makita ni Tita Susan sino yung magpa-partner. Come Oo here. nga, sige. Oh, you, Charles Sino and yung- Charlotte. Ito magkambal. Sila kambal. Kambal. Charles and Charlotte. Harvey, Prince come and here. Harry. And where's So, Harry? girl and boy, ito kambal. Tapos to, look here. Sila kambal Oh, din. kambal. Okay, Harry si Princess and Harvey. and then, Prince. Prince and Princess, come here. Show O, so here. tatlong Oo, kambal. kambal. Prince and then, Princess. Yan. Ito yung solo-solo. Yan. So, 13 years old, tapos 9 years old. Sorry. Hindi mo na. 9 years old. Okay na. And then, Tapos ika-6, 7. Seven. Zaid. And And Zib, come Zib. here, Zib. That's the youngest Zib. Come here, Zib. Zaid. 7. you're 7 Seven. and the youngest is 6. 6. Yeah. No, 7 also. Yung mga kambal nila magkamukha, no? Oo. Oo. Ito rin parang kambal itong dalawa. Pero hindi sila kambal. Hindi kambal. 2, 3, go! Oh, yeah. Kita mo na, That's silipet good. ng konti dila, di ba? Kasi mga Russian blood to di ba? Sa Magkano akin. nga bayad mo? Isang set, mga umabot ng 13 million. Isang 12, set? 13 na. Isang set, so pag divide mo, 13, parang no? 6.5M ang isa. Pero pag isa, sa tingin ko hindi lang 6.5, baka umabot ka ng 10. Pag isa lang. Oo. Ba't mo naisip na surrogacy? Everybody knows I'm gay. Tapos hindi naman ako magkakaroon kasi ng asawa, na party ng babae. Kaya ito na lang yung way ko. And I'm blessed na rin siguro na, kasi magastos din to, I'm blessed na meron ako magandang hanap buhay. Thankful din ako sa mom nila kasi very supportive din yung mom nila na talagang nakaya niya pa. Walang tumutol sa'yo na gawin mo tong ganitong paraan. Tinatanong ako ng brother ko, sabi ng brother ko, bakit ka gagastos na malaki? Pero dumami, naging 8 ha? Bakit 8? Bakit gusto mong 8? Noon kasi, isa lang yan, no? Kala ko nga, walang kambal eh. Yung pala magkakakambal Tatlong ako. kambal, oh. Tatlong kambal. Na-enjoy ko kasi galing ko sa malaking pamilya rin. We're 7 siblings. Maganda yung pagpapalaki din ng magulang din sa amin na magmamahalan kami, yung ganon, magtutulungan. So, na-establish namin yun hanggang ngayon kahit tumanda kami. Kaya gusto ko rin makita sa mga anak ko na ganon sila. At ngayon, nakita niyo na ho yung mga anak ni Joel. Okay, this is not Alam mo talaga na lahat, yung parang nanay nila yung nakuha nilang no? Parang Wala napaka-prominent ka din ng ng black. features ng nanay, May nakikita ka bang features mo? Yung una ko nakita yung anak ko, si Prince and Princess, no? Eh, syempre, lahat ng mga bata doon, pala Russian talaga blonde, blue eyes. Pagkita ko sa kanila, alam ko, anak ko talaga to. We're receiving so many blessings, because God is always protecting you, guiding you, giving you big progress in terms of your health. You're really, really very special and gifted child. Daddy loves you always. Okay lang ba sa pag-usapan natin yung bunso mo? Nasa autism spectrum Yes, siya, no? oo. So, paano yung ginagawa mo para mas ma-manage yung kanyang ganong kondisyon? Malaking tulong ng therapy kasi nagiging behave na siya ngayon. Oo. Unlike before, lalo pag nag-tantrum, mahirap. Kaya nakakatakot din eh. Kasi there was one time, nasa restaurant kami, pinalabas kami kasi ang ingay niya talaga. Nagreklamo yung ibang mga customers doon kasi sobrang ingay niya. So, lumabas, pinalabas kami. Yun, so, wala kaming choice. So,
Yun, kaya meron siyang caregiver, no? And pag nandiyan yung caregiver niya, very behave naman siya. Importante talaga yung therapy na yon. At the same time, bibigyan mo talaga ng oras. Di ba relihiyoso ka? Di ba sinasabi, immoral daw yan, di daw tama yung paraan ng pag-anak through surrogacy or in vitro fertilization. Oo. Ano say mo doon? Yung sa akin kasi, marami din kasi akong hinging advices sa mga pare noon. Sabi niya, go on. Naramdaman ko, it's a blessing din talaga. So, hindi ko na din masyado naramdaman yung immorality doon. Mas nararamdaman ko yung nakapagbigay ako ng buhay. At the same time, pinapalaki ko na maayos yung mga bata. Very responsible ako. I-explain mo sa mga bata yan. Yung kung paano sila pinanganak, sino Alam magulang yun. nila. Oo. Kasi nanonood din sila sa YouTube. Napapanood nila yung mga kwento ko sa buhay. Alam nila. Ano reaction nila? Minsan, tinatanong nila, where's mommy? But I have to explain to them na yung mommy nila, we're thankful to your mommy because yung mom niya helping a lot of people na walang anak. Paano yung pinamumulat sa mga anak mo na buhay karangyaan yung sa'yo di ba? Ayoko may spoiled sila. Like, lumaki na may yaya, papasok, lahat. may driver, may bodyguard pa. Hindi ka nakaranas ng gutom dahil lagi may pagkain. Tinuturo ko sa kanila yung value rin ng pera. May mga nagtatanong ba sa kanila sa'yo? Alam nila, their dad is gay. Alam nila na surrogacy rin. Alam nila yung in vitro fertilization. So far, wala pa naman mga seryosong mga tanong. Oh, wala pa. So far, paano naintindihan naman nila? Siyempre, ikaw yung isa sa masasabi natin pinaka-ma-impluensya sa LGBT community. So, may mga lumapit na ba sa'yo at parang habaw, yung asking for your resources or para magamit nila yung impluensya mo para dito sa LGBT community? One of the advisors din ako ng LGBT communities dito sa atin, sa Pilipinas. Oo. Pag sa Malacanang din, meron silang mga activities, pinapatawag kami, kasama rin ako, yung ganon. Marami rin ako natulungan about surrogacy, kasi nakita nila na nagkaanak ako eh. So, ang dami ko natulungan ng Filipino. We got the Russian passports and finally, we were able to bring them home. Then, we went home, very excited to show it to my mother na, Nay, may anak na rin ako. Punta naman tayo sa iyong love life. Nako, kumusta ba ang iyong love life ngayon? May karelasyon ka ba? Artista ba ito? Hindi kasi there was one interview, tinanong ako kung nagkaroon na ako ng karelasyon na artista. Taga-showbiz, Oo, showbiz. Sabi ko, meron. Pero hindi ko na binigyan ng pangalan kung sino yun. No? Kilala rin naman din sila. Dalawa yun. No? At, Dalawang taga-showbiz. Oo. Sasabihin mo ba sa amin? Wag na. Tapos na naman yun eh. Oo. Pero mamaya, sabihin mo sa akin. Sige. Sige. Yun. Tapos, love life, wala. Takot din ako sa love life kasi baka hindi na ako maintindihan ng mga anak ko, pwede yung ganon. Or kasi masyado complicated na sa kanila na gay yung father nila. Tapos surrogacy, in vitro fertilization, wala silang mother, yung ganon. So, ayoko masyadong maging complicated pa. Kaya I'll try my best na maging mabuting ama sa kanila. So ngayon, wala Wala. kang karelasyon. Wala. Pero may dalawang Noon pa yan. Wala na yan. Pero noon Okay, pa yan. ito na lang. Initial na lang. Huwag na madali makuha. Kilala sila eh. Oo. Hindi namin makukuha yan. Promise. Ikaw ha? Ang galing mo mag-interview ha? Promise. Huwag na. Kasi may mga pamilya na may asawa na rin. yung Talaga ganon. ba? Oo. Pero nung Baka nakarelasyon mo mamaya- sila, wala kang... Binata. Ano mensahe mo sa kanila? Alam naman nilang sila yon. Okay. Ano Okay. message mo? Well, thank you so much for that moment sa nangyari sa atin before. Siyempre, na-enjoy ko naman yon. And I hope na-enjoy mo rin. Hindi naman siguro one-sided lang, Yun. And hindi naman siya long relationship ng mga years talaga. Yung ganun. But yung kahit few months lang, na-enjoy ko yung mga moments na yon, na nakasama ko siya. Tingin mo naman, minahal ka nitong mga to, nung dalawang to, hindi naman habol yung yaman mo. Siguro andun na din siyempre talaga yung may habol din. Pero hindi ko alam kung love ba yon or baka he did care na rin somehow. Ang maganda sa kanila kasi, hindi naman yung nag-take advantage talaga. Yung sabihin mo talaga na bili mo akong kotse o bili mo ako ng bahay, bili mo ako simpleng-simple lang. Ano yung pinakamahal na hiningi sa'yo? Cellphone lang o yung parang gamit lang sa bahay, yung ganon. Walang utang. Wala. Medyo matalas din ang pakiramdam mo pag amoy mo dyan. Oo. Pero may mga lalaki ba na nag-attempt na makarelasyon ka pero dinismiss mo sila dahil alam mo intention nila sa'yo? Non-celebrity kasi, meron ako talagang mga naging ka-affair before. Tumagal na mga 10 years, 8 years, yung ganon. Yun yung talagang masasabi ko mas talagang
mas na magandang relasyon yon. Oo. Hindi yung sa celebrities. Kasi yung celebrities, sandali lang naman yun eh. Pero yung sa non-celebrity, yun yung talagang hanggang ngayon, talagang I love their family. Hindi ba mahirap pag celebrity yung ano mo nun, karelasyon? Mahirap actually. Kasi Kasi di ba parang- makikita kayo eh. Oo. Yung ganun. Kaya nagtatago kayo. Mahirap. Nakatago Kaya kayo. hindi rin, kaya hindi tumatagal. Para sa akin unlike yung ibang celebrities talaga na pinakita nila, yung in-accept sila ako hindi. Meron kayo isang interview sinabi na kung bibigyan ka ng pagkakataong mabuhay uli, hindi mo ba pipiliing maging Gay. Mahirap ang buhay ng gay. Para sa akin Kasi sabi ko nga, siguro ngayon maganda ang buhay ko dahil nakilala ako, di ba? May pera ka, no? Mayaman ka, kaya mong bilhin, maayos ang hanap buhay mo, yung ganon. So, wala akong natatapakan na ibang tao. So, okay, walang problema. But yung buhay ko before na simple lang, no, na wala ka pa talagang nararating sa buhay, mahirap yung gay talaga. Kasi lahat ng kapatid ko, straight na babae, straight na lalaki. Lahat sila maayos ang buhay, may asawa, may anak, yung gano'n, may pamilya. Ideally, yun talagang gusto ko na mangyari. Sabi ko nga, given a chance, gusto ko maging tunay na lalaki. Kasi yung sa akin naman kasi, bata pa lang ako, talagang lumabas eh. Isipin mo, parang 7 years old ako, 6 years old ako, may gwapong lalaki, nakaka-crush na ako. ano yung gusto mong message sa mga gay na hanggang ngayon natatakot, nahihiya? Yung mga LGBT naman, importante siyempre makapag-aral ka, di ba? Makatapos ka, may maganda kang kinabukasan din. Huwag ka matakot na kung ano talaga yung identity mo, no? Kasi ngayon naman, ang kagandahan nga, mas tanggap na eh. Hindi kagaya nung time ko noon na kinukwento ko sa'yo na Oo. pag lumabas ka lang, sisigawan ka ng bakla, yung gano'n, no? Mababastos ka. But ngayon, tanggap na. Ganon din siguro message ko sa mga hindi naman member ng mga LGBT na sana magkaroon din tayo ng respeto rin sa bawat isa. Kung paano natin nire-respeto ang straight na babae, straight na lalaki, ganun din natin respetuhin ang mga LGBT. Kasi tao rin naman kami. I love Daddy. I love Daddy, and he's kind, and he's And he's energetic. My dad is very caring to everyone. He works hard so we can have this kind of place. I love you, Dad, and I wish you can live more longer. I love you, Daddy. Yeah, I love you too. Gaano ka fulfilling sa'yo ngayon that you have your 8 kids? Talagang napakasaya ko, no? Walang katumbas tong nangyari sa buhay ko na ito kasi napakasaya talaga na bigyan ako ng ganitong magagandang bata, mababait na bata, masunurin, supportive din sa akin. They love me so much, no? They care for me. Kung gusto mo nang malaman ang mga interview at kwento, Kay Susan tayo! Para updated sa mga latest na video ng Kay Susan Tayo Vlogs, mag-subscribe lang sa GMA Public Affairs YouTube channel.